Kasamang housemate sa labas. Dalhin ko na sa kanila sa labas. Wala silang kanin sa labas eh. Kasi walang isa lang ang rice cooker. Kasi. Ay, kuya, wait lang. Kasi nga, Sure, hindi guys, na nga wala. kami nag-share ng ano, kasi yung Wala food kasing namin, rice cooker magkaiba sa yun. labas. Hindi kasi, Pwede pero mag-request. magkaiba kasi yung supplies natin doon sa dito. And I hope you understand that, na we have our own supplies and meron din kayo doon. Ano tawag yung Hala, wala Si pang Ate Kate na sinaing. Fasting nga tayo. Yeah, I remember, Kuya Benzo, I didn't get rice. Kasi, you know, okay lang, merong rice dun sa loob. Parang naano lang po kuya, bakit pati kanin hindi pwedeng ilabas? Walang rice Pero cooker yun doon. nga kasi yung challenge sa kanila. Yun yung reason kung ba't sila nag... Okay, atin ko lang muna ito sa kanila. Hindi, pero ano wala muna kasi tayo silang kay sinain. kuya? Ano naman na to ah. Hindi na puro to. Paano makukumpleto ang pagka... My mom. Your mom? Bigyan mo lang kami ng isang palayok. Your mom? Maluluto ka. Oo, totoo. With your mom? Lahat gamit wala na din. Marami naman yung sinain ko. As in, yung sinasain ko yung panglahatan natin dito nung marami pa tayo. Oo nga, pero my point is, magkaiba nga doon at magkaiba dito. Siyempre lahat sila gutom eh. So we want to test them kung sino ba yung magpaparaya for the one extra rice. And siyempre kuya, alam naman natin kapag gutom yung tao, mabilis mairita, mainit yung ulo. Paalam ka muna kay kuya kung gusto mo ba talaga. Pero yung rice, dito muna. And I hope you respect our decision. Hindi ko lang naman decision. Agree kayo, di ba? Tanong na lang natin. Oo, agree naman sila. Kagabi ho kasi kuya, yung pagkain ng mga natitira kuya gusto nilang ibigay sa labas. Pero na yun kuya, ibang-iba ho yung na-feel ko. Si Bensoy, lumabas muna para kausapin si JM. Ba't ka biglang nagpapagano? Parang pilit na pilit kanina pa eh. Actually, pinaghainan ko na ng rice. Tapos pinigilan ko. Paano pinigilan? Pinigilan ako na ilabas yung rice. Personal. Tapos hindi nagsasalita si Jaren ni Jess. Hindi rin naman pwedeng diktahan ka nila. Alam ko, ikaw. Nature mo na yung pagluluto. Okay naman siya. Pero, ano lang, hindi ako na ba nakausap sa kanya. Pagbalik ng dalawa sa loob ng bahay, Yung sabi ni kuya, yung gagawin namin, ipaganda kayo ng pagkain. Ayun, yung direct lang ni Kuya, yung sa pagkain, yung sa gamit. Kasi galing din naman sa mundo. Kumbaga, ang pagkakasabi kasi ni Kuya, gagalaw kami sa mundo niyo. Yung gamit galing din sa kabila eh. Yung rice cooker galing sa labas. Basta sabi ni kuya, diskarte na namin kung kumbaga paano namin kayo mapagsisilban sa pagluluto. Sa pagkain. Sa pagkain. So, yung kumbaga specifically sa pagkain. samantala ang housemate sa labas, di na natiis ang gutom at kinain na lamang ang ilang tirang pagkain. Dito niluluto, hindi para sa atin. Ba, hindi na tama yun. Mali na yun. Hindi na tama to! Basta we decided, guys, if we're gonna give you some rice, sila pala, kasi you're gonna eat here. Parang hindi na kayo makihati. Yun lang yung rice na ibigay namin. Again, we're not being selfish. Ginagawa lang din. Kaya na kayo. Kasi kayo, di ba kayo kumakain? Bigyan niyo muna para maka-eat na kayo. Para di na sila makiya. Thank you. Ano nangyayari? Music trip kami Tapos dito. na kami kumain. Kayo? Kami, meron kami music. kumain? Kain na kayo. Yan, kami. What did they give us rice? Gusto ko kumain dito. Ayaw nyo ng fried rice. Hindi nyo lang alam yung mga pinagdaanan namin. Sige lang, alam ko, naiintindihan ko naman kayo, kaya ako na ang bahala sa kanila dito. Baka iba kasi isipin. Yun ang pinagdaanan namin bago makuha yung kanin na yan. Ito may mga gamit na naipasok. Nahihirapan pa kami ilabas. Matapos ang mga narinig, si JP tila labis nang naapektuhan sa mga nangyayari. After class when we went to, Kainis na dito sa labas ah. Nauubos na ang aking pasensya. Sobrang talaga po, sobra na po yung mga tao po dito kuya. Yung mga
challenger po kuya. Hindi na ano yung ugali po nila kuya. Yung iba. Para sa akin hindi na po fair talaga yun eh. Mali na talaga yung ganun na ano po nila eh. Sa totoong buhay ba, mayroon kang karanasan na nagdulot din sa'yo ng ganitong emosyon? Naalala ko nga po yung pinagdaanan ko po. Lalo na ngayon, nilagaan ko po yung lola ko kuya. Pandemic po yun. Sobrang hirap kuya. Alam niyo po yung bahay nga namin po. Nasa gitna po siya ng lupa. Tapos may mga bundok nakapaligid. Sobrang hirap doon kuya. Nandun lang kami sa isang bahay. Tapos yung bahay na yun, konting hangin lang po doon kuya. Kahit hangin lang, walang ulan, brown out po. Pag natulog po ako mainit, ang daming lamok. Sakto na din po yung pagkain namin kuya. Mga noodles lang, tsaka mga kanin, noodles kanin. Tapos isa pa yung lola ko may sakit po. Andun lang po siya sa kwarto eh. Andun lang po siya kaya alam mo yun, nakaka-stress yun. Naririnig niyo yung sigaw niya. Kasi nasigaw po siya sa sakit kuya eh. Yung parang, aray, parang ganun. Tapos naiyak siya. Kasi wala nga po kaming ano po nun, hospital. Biro nyo, ang init nun, may sakit pa siya, may cancer, tapos may sugat siya dito. Sa ganun ko po tagal na nabuhay, dun lang po talaga yung pinakamalungkot talaga po na parte ng buhay ko po kuya. Sobrang lungkot na ang hirap. Sa Diyos lang po nanalangin po, gabi-gabi ko kaya po ako nananalangin nun. Nagumaling ang lola ko, makapag-aral ako, ganyan. Na maging okay na lahat, matapos na tong pinagdadaanan ko. Parang yung nabalik nga po yung pakiramdam ko kuya. Parang sa tarlak ako. JP, Kuya. mas naunawaan kita dahil sa kwento mo. Lahat naman tayo ay natututo sa kung ano man yung mga pinagdaraanan natin. Opo kuya. Dito tayo hinuhubog ng mga karanasan natin sa buhay Opo. na nagpapatatag pa sa atin. Dito rin nabubuo kung ano yung mga paniniwala natin at paninindigan natin. Nagawin din yung tama. Maraming salamat po kayo na siyempre nandyan kayo. Para gabayan ako.